Kahapon lang nag-swimming itong mga anak ko doon sa nirentahan na swimming pool. And kagabi nga, habang natutulog kami, nagising si Pinky, iniinda niya na masakit daw yung left ear niya. So, kinaumagahan nga. Kinausap ko si Pingoy about doon. And sabi niya, normal daw yun, lalo na sisid daw ng sisid si Pinky doon sa swimming pool. Eh ako naman may pagka-nervyosa. Kapag may iniinda yung mga bagets, gusto ko ipa-check up agad. So, anyway, pinainom ko muna siya ng paracetamol. Why? Kasi, diba mga few weeks ago, si Kowa naman, iniinda rin niya yung left ear niya gawa ng naglalaro, tumama yung baba niya dito sa pink table na yan. Tapos, masakit daw yung left ear niya. Lumobo kasi tumama nga daw sa lamesa. So, isa sa mga nabanggit sa akin doon ng doktor nang dinala ko sa ER, si Kowa, dapat daw, pinainom ko siya ng painkiller ba yun? Or ano man tawag sa term nila? Basta paracetamol, kasi yun lang din naman yung binigay nila sa akin, na iuwi ko yun. And alam mo ba, maiba lang tayo. Kasi good thing, di ba meron nga akong inavail na eye care ER na prepaid health card worth 3,000 pesos. Ginamit ko siya and na-approve naman siya. Kaya nung dinala ko sa ER si Kowa, nag-x-ray and all that. So, mga 3 hours din kami sa hospital nun. Umabot ng 6,500 yata yung bill. Pero wala akong binayaran ni Cinco kasi na-cover nga siya nung eye care na emergency prepaid na inavail ko noon kasi valid yun for 1 year. Plus yung iba doon, na-cover naman ng PhilHealth. So ayun nga, nung iniinda nga ni Pinky, madaling araw pa lang na masakit nga yung tenga niya, naalala ko yung paracetamol na binigay nga sa akin doon sa ospital na pinagdalhan ko kay Kowa. Kasi nakalagay din naman doon for earache, ganyan. So pinainom ko si Pinky, naging okay naman yung pakiramdam niya, nakatulog siya. So sabi ko, bago kami umalis, very quick lang, naglinis lang ako dito, nag-vacuum, nag-mop. Kasi nagkakain ba naman yung mga anak ko sa sahig. So may mga crumbs na naman. And for sure, kapag pinabayaan ko yan at hindi ko na-vacuum or nawalisan at na-mop, for sure, lalanggamin kami dito. So, ayan nga, naglilinis na kami. Pero, inaasikaso na rin ni Pingo yung mga bagets niyan dahil aalis na rin kami. So, sa same hospital ko, dadalhin si Pinky. And sinama na rin namin si Kowa dahil ipipick up ko na rin yung x-ray result niya nung kailan. Nung dinala ko kasi sa ER si Kowa nung nakaraan, ang sabi naman ng doctor, bago kami i-discharge, okay naman daw, walang kahit anong fracture or anything na nakita doon sa x-ray result niya. So, ayan nga pala yung nakita ko doon sa x-ray result na pinick up namin. So, dahil Sunday that day, walang ENT, hindi mache-check si Pinky kung if ever daw na hindi pa rin mawala yung pananakit ng tenga niya, balik na lang daw kami kinabukasan. So, bago pa man din kami makasakay pa uwi, ayun, dumaan po na kami ng Jollibee, Dunkin, pabili ng mga toys, pabili doon sa bookstore, sa Pasita, and then pagkatapos, umuwi na rin kami. Nung pag-uwi naman namin, okay naman daw yung pakiramdam ni Pinky. Siyempre, talagang binabantayan ko rin, minomonitor ko rin, dahil kung hindi, dala agad talaga yan sa ospital. So anyway, meron nga palang iniabot sa akin yung aming neighbor dito sa apartment. So ito nga pala ay gawang chocolate ni Erica, ang aming neighbor. So ayan nga, napakabongga ng packaging niya. And sobrang natatakam talaga ako sa itsura pa lang niya. So, tinanong ko nga, meron na ba kayong page? Kung nagbebenta na ba kayo dito? Pero, hindi pa kasi finalize like yung costing, yung final product nila. Kumbaga, nabigyan lang tayo ng sample para ma-review, ma-test, ma-try. Sweet tooth ako. Alam mo, mahilig talaga ako sa matatamis. And sobrang sarap nito. As in, parang pang high-end na chocolate yung lasa niya. Mahilig pa naman ako sa may mga ganitong texture sa chocolate. Eto nga pala, meron siyang pumpkin seed. Meron pa siyang walnuts, and bet na bet ko talaga siya. Ang sarap-sarap ng lasa niya. And even kapag bumibili talaga ako ng mga chocolate, mas gusto ko yung may almonds, may hazelnut, yung may mga, basta may texture na chocolate. Yes na yes for me yan. And eto nga, pinatikim ko rin kay Kowa, kay Pinky, nagustuhan din nila. Sabi ko nga, if ever na meron kayong stock, pabili ako, o order ako kaso wala na daw. Kumbaga talagang gumawa lang sila muna ng sample para ipatest. Pero if in case na maging available na ito at nag-start na sila magbenta and gusto nyong itry, maglalagay ako ng information nila sa comment section na lang or tag ko na lang sila, okay? Anyway, thank you so much sa aming neighbor na sina Stephen and Erica sa pa-chocolate ninyo. And naalala
nyo ba yung vlog ko na nagpunta kami ng binyag ng anak ng kapitbahay namin? Sila yon. So anyway, kinabukasan na nga pala ito. Pagising ko, meron nang nai-prepare na breakfast si Pinggoy. Ito yung toast bread at saka may sunny side egg. So ito na nga pala yung ginagamit naming thermos kasi medyo malaki naming thermos. Bumigay na siya, parang hindi na umiinit. So meron na tayong mas maliit na version and maghanap lang tayo dito ng kape na titimplahin ko kasi hindi na ako everyday nagkakape. Pag trip ko lang talaga, tsaka lang ako magtitimpla or pag nandyan si Pinggoy, magpapatimpla ako sa kanya. Pero maaga kasi silang umalis. Yung mag-aama ko, nandun po sila sa kabila. And ako lang ang naiwan dito. Naisip ko, okay na rin yun kasi kailangan ko nga rin humabol ng ibang mga content. May mga ibang video pa ako na kailangang ipasa for approval. Tapos ang dami ko rin iintindihin regarding sa paglilipat nga namin. So ngayon ko siya aasikasuhin, iintindihin. Pero ang cute-cute talaga nitong thermos, diba? I think 1 liter yung capacity niyan. Kasi usually nakakaapat na tasa or baso kami ng timpla dyan sa ganyan kalaking thermos or cute size na thermos. If ever lang naman na trip nyo ng ganyang thermos, ilalagay ko yung link niyan sa comment section o kaya naman nasa showcase ko rin yan. Anyway, update nga pala kasi supposedly ngayon kami babalik sa ENT pero tinatanong namin si Pinky, okay naman na daw yung tenga niya. I think baka nga dahil kakasisid niya nung may swimming pool pero if ever na magsabi siya na masakit ulit or something, babalik talaga namin siya sa ENT agad-agad. Nailangan ko pala lumabas dito dahil kailangan kong i-film itong isang planggana na nga ito. Ginamitan ko kasi yan ng sealant. So naisip ko, para talagang may proof na effective yung sealant, kailangan ko ipakita na wala na siyang taga. So anyway, dyan nga pala sa gilid, andyan nakatambak yung mga labahin. Di ba nga nung kailan nagpalit ako ng mga bedsheet, ng mga kumot. Ang dami ko talagang labahin. Pero kasi even though gustuhin kong umpisahan na siya, uunahin ko muna yung mga bagay na pagkakakitaan ko. Siyempre, kakailanganin natin ng pera dahil alipin tayo ng salapi. Tapos naisip ko, kasi di ba dito sa laundry area namin, meron na tong isa or yung single na faucet talaga. So, ang ginawa ko kasi is pinapalitan ko siya ng dual faucet para isa nakalaan sa washing machine, isa nakalaan dito sa hose nga namin. And I'm thinking na ayoko man gawin pero kasi kesa gumastos pa kami once na maglipat, I think ibabalik ko na lang yung single faucet dito sa laundry area kasi bago naman magpalipat yung aming landlord ng next na titira dito sa apartment, i-check niya lahat yan, pagagantahin niya lahat yan. And may pagka-perfectionist feeling ko yung aming landlord kasi talagang gusto niya presentable, maayos, maganda yung lilipatan ng kanyang renter. And sa mga nagtatanong kung pwede bang sila na lang yung lumipat dito pag alis namin, I think meron na talagang nakaabang, may kausap na yung landlord namin na next na lilipat dito sa Tapos amin. today din pala ako nag-check ng mga transpo, yung mga truck na pwede naming magamit sa paglilipat ng mga gamit namin. Hindi lang kasi yung gamit ko dito sa apartment, even yung kay Papa. So kung kasya siyang pagkasyahin sa isang truck para makatipid, 'di ba? So eto yung mga nakalap kong information. And kung meron pa kayong ma-recommend na mas mura dyan, let me know naman kasi ang mahal niya talaga, although expected ko naman talaga na may kamahalan dahil ang dami naming gamit na ililipat, 'di ba? So let me know naman kung meron pa kayong mas murang truck or lipat bahay service na na-try before. Comment kayo. Babalik nga tayo dito sa plangganang ito. Dati kasi nilalaro to ni Pinky, tinaob niya tapos ginawa niyang stage, inapak-apakan kaya nagka-crack dyan sa gilid. So hindi ko na tuloy magamit lalo na kapag kailangan ko magbabad ng damit. So kita mo naman ngayon napaka-effective ng sealant na ginamit ko dahil nakakaipon na ako ng tubig dyan. So unless na lang siguro meron kang na-miss na butas or crack, talagang lulusot pa yung tubig dyan. So, if in case na bet nyo nung adhesive na sealant, yun din yung ginamit ko sa kabilang bahay nung naglinis ako ng kwarto doon. Dinikit ko yung mga wall decor, foam wallpaper. Yun lang din yung ginamit kong sealant. Lagay ko na lang yung link nyan sa comment section and nasa showcase ko rin yan. So, dahil tapos na nga ako mag-film dyan, bill reveal na tayo ng Meralco. Mas mura talaga. Mula kasi nung lumipat kami dito, nililista ko na rin kung magkano yung nagiging Meralco bill namin. Ang pinaka-lowest
lowest na nakuha namin, 5,200. Talaga in-eliminate na yung paggamit ng desktop, pero nag-aircon pa rin kami sa gabi at saka gumagamit na ng induction. 3,700 na lang yung bill namin. Grabe kung kailan naman kami aalis na, at saka lang nakaranas ng ganyang kababang bill, nakakainis. Pero yung kay Papa naman na 1,000 na Meralco bill, parang expected ko na rin yun kasi nagre-range sa 900 to 1,000 pesos yung Meralco bill niya. So eto nga pala, hapon na to, mag-aalas 5 na ng hapon, di pa ako nakakapag-lunch. Buti na lang, meron pang ang adobo dito. Ito kasi niluto ni Pinggoy kahapon. Eh, di ba mas masarap yung adobo kapag kinabukasan mo na kinain. So, ubusin ko na tong laman, pero yung sabaw, yan na muna yan kasi pwede pa yung adobo rice kinabukasan. Anyway, ipa-plug ko lang ulit yung aircon ko, binabenta ko na. Baka naghahanap kayo ng 1.5 HP na window type aircon. Colleen ang brand, quad type. Binibenta ko na po siya. Bilhin nyo na po para hindi na namin kailangan bitbitin pa once na lumipat kami dahil ayoko na ng ganong kalaking HP ng aircon. Sa lilipatan namin, I think 0.75 enough na. Grabe, no? Nakakaloka din talaga yung mental load kapag maglilipat ka, lalo na kapag ikaw yung in charge sa mga bagay-bagay. Kasi ang sakit sa ulo kapag iniisip mo lahat ng mga kailangan gawin, lahat ng pagod na kailangan mong asikasuhin, especially sa pagbabalot, pagpapak, pero kakayanin yan, ginusto mo yan, gawin mo ng paraan. So, yun lang naman ang mga latest chika for today. Gabi na nga, hindi pa ako nakakapaglabas. So, bukas na yan. Bukas na nating agenda yan dahil di pa nga naliligo ang momshi nyo. So, ayun lang naman ang chika for today's vlog. Thank you so much for watching. Bye!